Bangsamoro 101, mga konkretong kaalaman tungkol sa makaganapan at talakayan ng mga mambabatas na binubuo ng membrong Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga usapin tungkol sa kahalagahan ng bawat posisyon na bumubuo ng istruktura ng Parlamento ng Autonomong Rehiyon ng Bangsamoro. Magpapaliwanag ng bawat batas na naisumiti upang higit na maunawaan ng mamamayang Bangsamoro. Magsusubaybay sa mga bawat hakbang ng mga mambabatas bilang mahalagang bahagi ng progresibong pag-angat ng Bangsamoro Autonomous Region. Bangsamoro 101, mga konkretong kaalaman tungkol sa makaganapan at talakayan ng mga mambabatas na binubuo ng membrong Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga usapin tungkol sa kahalagahan ng bawat posisyon na bumubuo ng istruktura ng Parlamento ng Autonomong Rehiyon ng Bangsamoro. Magpapaliwanag ng bawat batas na naisumiti upang higit na maunawaan ng mamamayang Bangsamoro. Magsusubaybay sa mga bawat hakbang ng mga mambabatas bilang mahalagang bahagi ng progresibong pag-angat ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bangsamoro 101, hangad po naming maibahagi sa lahat ng ating mga kababayan. Mula dito sa Maguindanao, makapaghatid ng impormasyon tungkol sa Bangsamoro Parliament, maging sa loob at sa labas ng BARM areas, buong Pilipinas at sa lahat ng naaabot ng ating programa. Bangsamoro 101. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Welcome po sa ating ika-7th episode po ng ating programang Bangsamoro 101. At ngayong araw po, July 13, 2021 at inaanyayahan po namin kayong samahan sa ating programa. Yes, mga kaibigan, binabati ko po ang sa loob at sa labas ng Bangsamoro areas. Hello po, magandang araw po sa inyo ating lahat. Yes, panibagong araw, panibagong umaga sa ating mga kabangsamoro. Binabati ko po ng isang napakagandang umaga ang ating mga kababayang patuloy na tumatangkilik sa ating programang Bangsamoro ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, muli po, ito po si Norain Ibad Lambitan at kami po inyong makakasama. At ako naman po si Abdullah Sismonte. At inyong kabangsamoro Harun Sakilan. At ito ang Bangsamoro 101. Ayan, mapita, Bangsamoro, siya saluda pandulyo na Bangsamoro areas, metubon mambo, padsalamantano sa mga pagaritano, ang mga iranon maranaw, agumambo sa mga pagaritanosan, ang mga IPs. Binabati po namin kayo ng isang napakagandang umaga. Tuloy-tuloy po ang ating talakayan at samahan niyo po kami sa loob po ng isang oras. Yes. Kumusta kayo, King and Hak? Inshallah, mapipya din, Mami. Ngayon ba tayo ka, Hak?
Okay, bago ang lahat, no, binabati ko nga rin po yung mga kababayan nating mga Maguindanaon sa Maguindanao areas, sa iba't ibang lugar o munisipyo ng Maguindanao, maging sa mga island provinces natin, no? Sa Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Lamitan, ng isang napakagandang umaga sa inyo lahat dyan. Partner, no, okay naman at alhamdulillah, nandito pa rin, no, patuloy pa rin yung pagbibigay kaalaman natin sa ating mga kabangsamoro. Inshallah. Opo. And also, binabati din po natin ang ating mga tagapagsubaybay ng Bangsamoro 101. Yung mga kababayan po natin dito po sa North Cotabato, yung sa 63 Barangays, Bicubar, Bicubar. at sa lahat po ng mga naaabot ng ating programa. Maging bahagi po tayo ng talakayan. At ng Cotabato City, mga Of partner. course, Cotabato City. Yes, mga kaibigan, mananitili po kayong nakatutok sa aming programa. Opo, at sa lahat po ng mga umaabang sa ating programa, maraming salamat po. Subo makikinag siya kanong mga radyo nilan. Mga walay nilan. Uway, salata mambo, nabadyalamang kubun mambo, susan sa bago dos, kamaso matanong gidi radyo ng sawalay. Yun. Partner, no? Bagwados, no? Uway. Dagdagan ko na lang, binabati ko yung mga kabagwados natin, no? At pati na rin yung sa mga katrabaho natin, sa office mate natin, sa office ni MP Rasul Y. Mitmug Jr., no? Yung mga nandyan sila, laging nakaantabay sa ating programa at patuloy na sumusuporta sa ating programa. Opo, at kami po ay humihingi ng paumanhin kahapon sa ating episode na halos sa mga lahati yung hindi ho tayo naririnig. Kami po ay humihingi ng paumanhin po dahil nagkaroon po tayo ng technical problem. But inshallah, we will do our best para po tayo ay magkarinigan at magkaintindihan po sa lahat po ng ating mga mahalagang usapin dito, King. Yes, shoutout pala sa kaibigan namin, no? Lagi namin kasama araw-araw mula Monday to Friday. Walang iba, si JC. Ayun, at binabati natin ang mga kabangsamoro nating Tedoray, no? Sa OP Maguindanao ng Fugofuan Diploma Tome. Wow! Ayun, good morning ang I ibig love sabihin that. nun. Ang galing. Fugofoon. Yun. Fugofoon lang ang alam ko. Alright. So, para po sa tuloy-tuloy na talakayan natin, mga kaibigan, samahan niyo po kami. Nandyan po yung ating hotline number at pwede din po kayong magparating ng inyong mensahe sa mga talakayan din po kung ano po yung pananaw ninyo sa ating mga usapin sa bawat episode. At kahapon ay napag-usapan natin ang tungkol sa legislative recap na kung saan ito po yung mga napag-usapan sa buwan ng June. 2021. At nakasama natin si Ma'am Sara Lauban. Opo. Yan. So nakasama natin si Ma'am Sara, ang ating Political Affairs Officer 2 sa ating office, sa office po ni BTA office po ni MP Attorney Ras Mitmug. Partner, no? At dahil mahaba-habang talakayan itong ginagawa natin, no? So si Ma'am Sara Tea Lauban is malamang sa malamang ay magbabalik sa ating programa. Kasi, di ba, partner? Parang nag-isuki na si Ma'am Sara Lauban. Oo. Kaya nga kasi siya yung laging nakakasama sa session. Yes, no? At saka marami tayong natutunan about sa recap ng legislative. Yes, and of course, aside from that, makakasama din natin madalas siguro si Chief of Staff natin. Yes. Si Chief Mini. Ayan, Yes. binabati natin si Ma'am Chief. And para po sa tuloy-tuloy, bilang recap lang din po, natalakay po kahapon yung mga naipasanan na mga resolution nitong buwan po ng Hunyo. At ngayong araw ay mayroon na namang session. Yes. Yun ang kagandahan dito ay magiging update po ang ating mga kababayan. No, may paparating po natin sa kanila kung ano po yung mga ganap sa loob po ng BTA. Eka 63 po, no? Hindi tayo nagkakamali. Yes. At mamaya malalaman natin yan dahil may makakasama po tayo dito. Opo. And natalakay din yung mga nasa order na, business order na mga resolution na maaari pang pag-usapan. At dahil dyan, para po tuloy-tuloy na po ang ating talakayan at mahaba pa yung ating oras, ay pag-uusapan natin ngayon ang BTA Rules number 4, number 5, and 6. At ibabahagi po sa atin yan ng ating Supervising Political Affairs Officer 3 from the BTA office po ni MP Attorney Ras Mitmug. Walang iba po kundi si Ma'am Amira Alonto. 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 Ayun. Okay.
Mga Nasa linya na no? ba natin si ma'am? Ibig sabihin sa araw na ito, partner, no, na Opo. talagang mahahasa na naman yung pag-iisip natin, no? Yung, dahil interesting ang topic natin ngayong umaga. Continuation nung kahapon, Yes, no? Parta. At saka may naminam yung talakayan natin ngayong araw. Opo. At babo ba pa, pagkatano gusto radyo no, kando tano makad di sinabuta sa mapya, makadya sampayata no sa mga mapya, abrapan tagabityala tano siya, kando tano makinag, madtagapada no balumana nami, so tagapada nami sa opisina, si Ma'am Amira Alonto. Ma'am, good morning, assalamualaikum po. Hello, hello. Yes, ma'am. Okay po yung receive namin dito. Yes, ang ganda po ng boses ni Ma'am. Ma'am Mini. Good morning po, Ma'am. Hello, good morning. Assalamualaikum and magandang araw po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Bangsamoro 101. Ayun. So, ma'am, maraming salamat po at sinamahan niyo po kami dito. Maraming salamat po. Oo nga, no? Sige, pangalan lang at hindi natin nakikita yung mukha ni ma'am. Baka mamaya ay mag-a-appear din. Opo. So, ma'am, dito po sa ating talakayan ay BTA rules po, no? BTA rules number 4, number 5, and 6. So, bilang pambungad po na tanong para malaman din po ng ating mga kababayan, itong tungkol sa kung ano pa ba yung mga ibang gawain, mga responsibilities and duties, mga ganon, ng ating mga parliament members. So, paunang tanong po, ma'am, ano po yung mga posisyon ng parliament officers sa Bangsamoro Transition Authority at sino-sino po ang ating mga MP, ang parliament officers? Yes po. So nakalagay po sa ating rule number 4, section 1, officers of the BTA. So on the first day of session, the BTA shall elect the speaker, the deputy speaker, majority and minority floor leaders, and such other officers of the BTA as these rules may provide, in the manner provided in rule number 6. A deputy majority floor leader and a deputy minority floor leader shall likewise be elected. So ito po ay halos copied word for word from Section 23, Article 7 of the Bangsamoro Organic Law, or yung tinatawag nating RA 11054. And then sa Section 2 naman po nakalagay yung kanilang term of office, no? So the term of office of the Speaker, the Deputy Speaker, and other officers of the BTA shall begin upon their election and end when their successors shall have been elected. So ilista ko na lang din po yung mga officers natin. So syempre yung speaker natin, si Speaker Pangalian Balindong. And then we have our deputy speakers, si MP Hatimil Hassan, MP Omar Sema, MP Nabil Tan, and MP Zia Rahman Alonto Adyong. For majority floor leader, we have MP Lanang Ali Jr., minority floor leader, MP Liza Alamia, and then meron po tayong tatlong deputy majority leaders. Yan po si MP Raisa Jajuri, MP Kadafi Mangunda Datu, MP Paisalin Tago. And tatlo din po sa ating deputy minority floor leaders, MP Baintan Ampatuan, MP Suharto Ambuloto, and MP Rasul Mitmug Jr. And then we have other two parliament officers, si Secretary General Rabi Angkal, and our Sergeant at Arms, Abdul Gani Kalutyag. Ayun. So, yun po yung ating mga parliament officers sa Bangsamoro Transition Authority. At marireview nila, nasa screen kanina, no? Habang binabanggit po ni Ma'am Almira, ay nandoon po. So, King, para yes sa po, ma'am, sumusunod. sa ating pangalawang katanungan. Siyempre, unahin po natin ang leader ng Bangsamoro Transition Authority. Si Speaker. Ano po ba ang katungkulan ni Speaker? Ayan po. So nakalagay po sa ating Section 3, Presiding Officer, the Speaker, the Deputy Speaker, or any other member presiding of the BTA shall secure the honor and dignity of the BTA, ensure the rights and privileges of all the members, and assure
public access to the proceedings of the Bangsamoro Transition Authority and its committees. So yung provision na ito, it was also copied almost word from the BOL. At makikita po natin ito sa Section 24 of Article 7. So sa Section 4 naman po, kay Speaker, we have 14 subsections, no, as to the duties and powers of the Speaker. So siya po yung nagpe-preside ng plenary sessions of the BTA, siya po yung nag-open, siya po yung nagsiset ng order ng parliamentary business, siya po yung nagme-maintain ng proper order, no? At ensure niya po na during the session ay sinusunod po yung ating parliamentary rules and procedures and this is not being violated. Tapos, kailangan niya rin pong maging impartial during all the debates. And kung gugustuhin niya man pong mag-participate sa debate, ay kailangan po i-relinquish niya yung seat niya as presiding officer. Kailangan ibigay niya po sa ibang either parliament officer or kung sino mang MP na gusto niyang i-appoint as presiding officer of the day. And yung speaker po natin, hindi rin po siya nag-vote, no? He will only vote to break a tie, kung meron mang tie. Ayun. So, yes. And he's also responsible over the use of the resources, facilities, and employees of the BTA. And siya rin po yung magko-conduct ng regular monthly caucus of all members of the parliament or as often as necessary to discuss kung ano yung magiging priority measures nila and to facilitate yung dialogue and yung consensus, yan po. So, mahaba-haba po ito, no? Pero these are 14 subsections from letter A to letter N discussing kung ano po yung mga specific duties and powers given to our speaker. So basically, yung kailangan lang natin tandaan is siya po yung magpe-preside on all plenary sessions of the BTA. Siya po yung nagme-maintain ng proper order and ensures that the parliamentary rules and procedures ay nasusunod. At siya po yung responsible for the use of the resources, facilities, at yung general supervision po over the employees ng BTA. Yan po. Ayun. So, malaki din talaga yung role na ginagampanan ng ating speaker. Yes, Oh, at saka so, Yes po. ayon sa sinabi ni Ma'am Almira, no? So, yung speaker pala, kahit sino pala ng members of parliament, pwede niyang i-appoint o tinatawag natin na officer of the day. At saka Yes partner, po, no? presiding officer of the day. presiding Sorry officer. po. At hindi siya kasali sa botohan, no? Unless, Ganun. unless may Unless. tie. Oo, para lang ma-break yung tie. Yes. Oo. Ito ba majority lang o minority? O pareho lang? Ma'am? Pareho lang po, regardless kung ano po yung pinagbobotohan, hindi po sasali si speaker unless may kailangan siyang i-break na tie. Ayun. Ayun, Uway. mga kaibigan. Uway. So, ito ba mga pagali nami, mapyagi di bityala ni Mamanto, kagina nasabutan tano, ingin role, ito na ikipantag mambo, ito na irakan yan, pamanarkan yan na tatandingan na posisyon. Uway. So, speaker tano ka, matagtano mambo ka igen na speaker sigaya, so speaker tano sa BTA, ugid na imanto sabab ko Bangsamoro 101 napsabutan tano sa mas malalimang pang-iintindi. Pag-iintindi. Hak, ikalangan ng kalunhan. Meto ba? Uway. So, siya kano'y ikatalo pagkaid sa hak? Okay. Ma'am, good morning po. Nabanggit niyo po kanina yung list ng officers ng Bangsamoro Transition Authority. Bali, nandito po is 14, pang 15 po kasama na po si Speaker. Ang tanong ko po, ma'am, meron po bang parliament officer na hindi miyembro ng Bangsamoro Transition Authority? Yes po, we have 2 parliament officers na hindi po member ng Bangsamoro Transition Authority. So makikita po natin ito sa Rule 5, Other Officers of the BTA, Non-Members, under Section 1, Secretary General of the BTA. So the BTA shall have a Secretary General who shall be accountable to the BTA and the Speaker. And sa kanya pong powers and duties, meron din po siyang 14 subsections. So I'll just go through them briefly, no? So yung first is call the roll at the beginning of every session.
So tinatawag niyo po yung lahat ng members of the parliament in alphabetical order. Second po is nire-record niyo po yung members present during the roll call at sinasabi niyo po sa speaker kung na-reach po nila yung required quorum. Yun. So siya rin po yung nagdi-distribute ng copies of the order of business to the members of the BTA. Kung matatandaan niyo po, na-discuss na rin ni Sarah last week na at least 3 days before the session ay meron na pong copy ng order of business yung mga MPs natin. Siya rin po yung nag-oversee ng recording of the minutes and debates and deliberations. So, importante po yan, no? Kasi yan po yung nalalagay sa ating journal. So, pag meron po silang kailangan balikan na previous debate or previous issue, they have to look back at the journal and doon po makikita yung kung ano man po yung naging previous decision nila on certain matters. Nag-assist din po siya sa ating majority floor leader sa pag-count po ng votes ng members of the BTA. So, yan po yung on the floor, kung sino po yung physically nandoon, at pati na rin po via Zoom. So, binibilang din po, no? Nag-vote din po sila by online sa Zoom. Siya po yung nagsiserve as custodian of all properties and records of the BTA. Tapos siya po yung nag-affix ng seal ng BTA in all approved resolutions, bills, and orders. So yun po, mahaba-haba po ito. And then he also ensures that at the start of every session, meron po siyang updated printed status report ng lahat ng actions on the resolutions and bills na na-discuss na po ng Parliament sa floor. So the status report must show, among others, the dates kung kailan po na-aprobahan ang mga ito or kung kailan man po ito na-refer at kung saan at yung date po na na-publish itong mga bills sa newspaper. Yan po. Oh, yun. So, makikita natin, ibig sabihin yung mga documents pala na, most of the documents ng speaker ay, ang nagkikip niyan ay yung sa Secretary General. Yes po. And then we also have a second parliament officer na hindi po member ng BTA. So yan po ay si Sergeant at Arms. Ayun. So nakalagay po naman si Sergeant at Arms sa Section 2. So the Sergeant at Arms shall be responsible for the discipline and security in the BTA. So nag-attend din po siya. He attends all the sessions in the plenary hall. Pati na rin po sa mga committee meetings, committee hearings, public consultations, ayun. So, or pwede rin po siyang mag-designate ng representative niya sa kanya pong mga staff. So, importante po yung Sergeant at Arms for the general security ng BTA kasi siya po yung nag-maintain ng order. So, if ever po na nagkagulo po sa session or nagkagulo po sa isang committee hearing or kung ano man po yung event na yun, may authority po si Sergeant at Arms to take into custody any person not being a member of the BTA at pwede niya po itong tanggalin from the session hall. Ayun po. Okay. Sige po. So para din po ma'am sa kaalaman ng lahat, dahil nabanggit po dito sa rule number 5, yung sa section 1, si Secretary General, kung maaari po ba nating banggitin ang pangalan niya. And also from the section 2 po ng rule number 5, ito pong si Sergeant at Arms para alam din po ng ating mga kababayan kung sino po sila. Yes po. So our Secretary General is Professor Rabi Angkal and our Sergeant at Arms is si Sir Abdul Ghani Kalutyar. Abdul Ghani. Ayun. Alright. Mas kilalang Sir Danny, no? Si Sir Abdul Ghani Kalutyar. Ayun. So, dalawa. So, ang galing. Pero so far naman po, ito pong kay, sa role po ni Sergeant at Arms, ay hindi pa naman ho tayo nagkaroon siguro ng ganun na kaguluhan sa loob po ng session, ma'am. Alhamdulillah, wala pa naman po akong natatandaang incident kung kailan na may tinanggal pa sila sa session hall. Alhamdulillah. Yes. Although, napaka-importante nito dahil ito ay may mga ganong mga ganap na argumentation and debates, King.
Di ba? Yes. So, dapat marapat lang na mayroong sergeant at arms. So, mga pagali nami, gibay ka-importante na kasabutan ron, liyo ko mga mapurutano, mga munga na mga tao na admambo, mga padiran sa saludap ka, upama ka, ad nadiran pamagayunan, nadisiran tanto malumakanda mara, Medyo, na malukararangita na makapasong king. Why? Sa manen Why? punalamat tano so pagtano watatano bubay tano si Ma'am Almira ay din sa ipag-usain so mga umani sa galubak ang mga dato si sa Bangsamoro Transition Authority laboro nag-email niyan si Sir Speaker Attorney Pangalian Banindong and then si Secretary General, si Rabi Angkal, ito na yung mga galubag kiran sa gina na oras a decision. And the last na si Secretary Sergeant at Arms Abdul Gani. Yes. Ayun. At nakita na rin natin kung, Ayan, kung salamat sino at- si Ma'am Opo, Amira Alonto. kasi nag-wonder din sila kung sino ba itong kausap natin. Ayan, nandyan na ang picture ni ma'am. And ma'am, eto din po, paano po pinapatakbo o ano po yung procedure ng halalan ng parliament officers po natin? Para alam ng ating mga kababayan kung paano nga ba nag-elect, no? Ayun. Yes po. So, ayan naman po yung ating rule number 6, organizing, convening, and electing officers of the BTA. Sa section 1 po natin, nakalagay na in the first session, the PTA shall proceed with its organization. The Chief Minister shall preside over the session of the BTA until the election of the Speaker. So as presiding officer, si Chief Minister muna yung tatawag ng session at mag-call ng roll of the members of the BTA at siya po yung magde-declare ng presence of quorum. So pagdating naman po sa section 2, ito naman po yung election ng ating speaker. So the speaker shall be elected by a majority vote of all the members of the BTA during the inaugural session through a standing vote with members casting their votes without explanation. So lahat po ng mga votes na to ay mare-record sa Journal of the BTA. And as many members of the BTA as are nominated may contest for the position. So kahit ilan po yun, no, yung manominate. Provided that if there are more than 2 nominees and none of them obtains the requisite number of votes, magkakaroon po ng second election between the 2 nominees po na may highest number of votes. So pagdating na po doon sa second election na yun, wala na pong pwedeng mag-abstain sa mga MPs natin. Kailangan lahat po sila bumoto para may ma-declare na po na speaker. So after po ma-declare kung sino po yung speaker natin, agad-agad na rin po siyang magte-take ng kanyang oath of office before the members of the BTA. And then sa section 3 naman po natin, election of the deputy speaker and other officers of the BTA and non-members. So the deputy speaker, the secretary general, and the sergeant at arms shall be elected by a majority vote of all the members of the BTA during the inaugural session. So kung matatandaan niyo po, ginanap po yung inaugural session ng Bangsamoro Transition Authority noong March 29, 2019. So yun na nga po, doon na po na-elect si Speaker Balindong at si Deputy Speaker Hatimil Hassan, Majority Floor Leader MP Ali, Minority Floor Leader MP Alamilla, Deputy Majority Floor Leader MP Raisa Jajuri, and Deputy Minority Floor Leader MP Ambulodto. On November 26, 2020 naman po, during session number 45, so last year, may na-elect po ulit na additional parliamentary officers. At ito naman po sina Deputy Speaker Omar Sema, Deputy Majority Floor Leader Kadafi Mangunta Datu, and Deputy Minority Floor Leader Rasul Mitmug Jr., ang butihing MP natin. Opo. And then on January 19, 2021, so this year lang po, no? During session number 50, meron na naman pong third batch of parliament officers na na-elect. At ito naman po sina Deputy Speaker Alonto Adyong, Deputy Speaker Nabil Tan,
Deputy Majority Floor Leader, MP Tago, and Deputy Minority Floor Leader, MP Ampatuan. Ayun po. So, dagdag ko na lang din po sa Section 4, membership to the majority and the minority. So all members of the BTA who voted in favor of the speaker shall be considered part of the majority, and all others shall be part of the minority. So members of the BTA who shall be appointed after the election of the speaker shall have the right to choose membership in either the majority or minority through oral or written manifestation to the speaker. So yun po, magsusulat sila kay speaker. Tapos yung majority and minority floor leaders naman natin, sila po yung mag-elect ng kanilang yung majority and minority blocks will elect their respective majority floor leader and minority floor leader and their respective deputies from among their members. So, within the BTA po, 72 po yung members of the parliament na bumubuo sa majority block. Ayan po, no? Para po silang super majority. Sa minority block naman po, we have 7 MPs. Including na po yan yung MPs na parliament officers. So 7 lang po sila. 7. Si MP Majority Floor Leader Lanang Ali, siya po yung nag-lead ng majority block ng BTA. So siya po yung mag-manage ng business, ng majority block. Siya po yung nagde-direct ng flow of deliberations on the floor. Ayun po. So by parliamentary tradition, siya na rin po yung chairperson ng ating Committee on Rules. Yun. So si Minority Floor Leader Liza Alamia, siya naman po yung nag-lead ng ating minority block sa DTA. So bukod sa siya po yung tumatayong spokesperson ng minority block, ay siya rin po yung nagmamanage ng kanilang business at yung nagde-defend ng minorities' parliamentary rights at yung nagka-criticize constructively sa policies and programs ng majority. Yun po. Ayun. So, sige po, ma'am. Yung idagdag ko na lang din po, since opo. I mentioned the word criticize, no? Criticize constructively. Baka ma-misinterpret po natin yung position ni minority floor leader. So, talagang part po ng function niya yung pag-scrutinize at yung pag-criticize sa mga programa at polisiya ng government of the day. So, kahit tingnan nyo pa po yung minority floor leaders sa ibang parliaments or kahit even in our own Congress, no, sa ating Senate at sa ating House of Representatives, yun din po talaga yung purpose ng minority floor leader. So, yung point po ng action na to is para po ma-improve or ma-enhance po yung lahat ng proposed legislation, yun, for the benefit then of the people. Yes. So, tulad po ni MP Lanang Ali Jr., si Minority Floor Leader po ay automatically nagiging Vice Chairperson naman po ng Committee on Rules. Yes. And ganoon naman din po talaga, kailangan, kasi nandun yung debate 'di ba? At the point naman there is para mag-come up sa what is best for the Bangsamoro. Exactly po. Ayun. And then may tumutulong din naman po sa ating majority and minority floor leaders. Meron po silang mga deputies. So ito po yung na-mention po sila sa section 4 of Rule 6. So although hindi po specified masyado sa DTA yung specific duties ng mga deputies natin, by parliamentary tradition, again, the deputies assist their floor leaders by mobilizing the votes within their respective block and acting as floor leader in the absence of the actual floor leaders. So, balikan po natin, no, yung deputy majority floor leader natin ay sina MP Raisa Jajuri, MP Kadafi Mangundadatu, and MP Paisa Lintago. While the deputies naman for the minority block are si MP Suharto Amboloto, MP Baintan Ampatuan, and MP Rasol Mitmug Jr. So in case lang po na absent si Majority Floor Leader Ali,
pwede pong tumayo in his place si MP Jajuri, si MP Tago, and the same goes for the minority. Kung wala rin po si MP Minority Floor Leader Alamia, pwede rin pong tumayo si MP Ambaloto, MP Ampatuan, etc. Yun po. Ayun. So, naintindihan natin yun na nasabutan tanong sa Mapia King. Yes. Oh, datar tanong mambo sa iyo, pag-eskwela mambo sa kuan ka kwaso interest tanong mambo. Mas nakikilala po natin ngayon yung BTA. Yes. At nalaman din natin kung paano yung proseso ng pagbobotohan ng officers ng BTA members. Oo, ayan. At tayo ay sobrang nagpapasalamat dahil sinamahan tayo dito ni Ma'am Amira. And Ma'am, para na din po kasi parang may session ngayon, ano? Parang may session ngayon at para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig kung ano po at pang ilang session ito at ano po yung tatalakayin nila ngayong araw po. Yes po. So, since nasa third week na po tayo ng July, this means na meron na po tayong plenary session today until Thursday. So, pwede po silang makinig sa live stream ng session mamaya. Pumunta lamang po sa Facebook page ng Bangsamoro Transition Authority Parliament or sa Bangsamoro Government. And then, pinapost din po namin sa aming Facebook page, Attorney Mitmug, yung order of business or yung agenda at yung live stream link po. So, today po, ito po ay plenary session number 63. Ayan po. 63. Ayan. So, Ma'am, baka may karagdagan din po kayong kaalaman na ipaparating po sa ating mga viewers para po sa episode natin yan or reminders po. Yun po, pwede po kayong mag-visit sa aming website, www.rasmitmug.com, kasi madalas po kaming mag-post doon ng session highlights, yung mga transcripts, at meron po tayong resources doon, yung mga free ebooks natin, no, on the Bangsamoro Organic Law, the Bangsamoro Administrative Code, the Bangsamoro Civil Service Code, the Bangsamoro Education Code, at yung ating BTA Parliamentary Rules and Procedures. Naku po, paumanhin po at meron po akong nakaligtaan i-mention kanina. Nakalimutan po i-mention pala si Deputy Speaker. Ayun. Pwede ko po ba siyang i-discuss kahit mabilisan lang po? Opo. Yes, Mahaba ang oras natin, Ma'am. Mahaba pa. Ayun, kapag mamadali ko kanina, nakaligtaan ko po siya. So, ayan. So, si Deputy Speaker po pala, may kita po natin siya sa Section 5, right after kay Speaker po. So, the Deputy Speaker shall assist the Speaker in the performance of his or her functions and duties. So, meron po tayong 5 subsection on the Deputy Speaker. So, siya po yung mag-a-act na Speaker in case of the temporary incapacity or absence ng Speaker natin. So, in case wala po si Speaker Balindong, pwede pong tumayo sa kanyang lugar si Deputy Speaker Hatimil Hasan, Nabil Tan, Omar Sema, or Zia Alonto Adyong. Ayun po. Yes. So, in case po na magkakaroon po ng removal of the Speaker, no, in case of removal, death, or permanent incapacity, yung Deputy Speaker din po, yung tatayo in his place. Siya po yung nagpe-preside over the session. In case wala po si Speaker. At pwede rin pong mag-designate si Deputy Speaker ng ibang Member of Parliament para tumayong temporary presiding officer. At si Deputy Speaker din po ay pwedeng mag-recommend kay Speaker ng mga appropriate policies or programs of action para po ma-improve yung process ng legislation at yung quality po ng mga batas at resolution na pinapasa ng BTA. Letter E, perform such other duties and functions as may be assigned or delegated to him from time to time by the Speaker. So may mga iba pa pong tasks na pwede niyang gawin as long as nabigay po sa kanya yung task na yun galing kay Speaker. Opo. So yun po ay 4 na mga tao po ito. Ang Deputy Speakers. Yeah. Opo. Yes, ma'am. Ma'am, follow-up question ko lang po regarding sa Deputy Speakers member, no? Bali, ma'am, sino po yung mag-i-elect sa mga deputy members na ito, ma'am? Deputy Speaker po.
Yung ano din po, yung members of the parliament din po. Alright, Right so after the election po of the speaker. yes, mauna syempre ma-elect yung speaker. Oo. And then bago ang deputy speakers. Yes, King, may follow-up question ka pa Opo. kay ma'am? Alright, so ma'am, maraming salamat po sa sinamahan niyo po kami dito po sa ating episode ngayong araw sa Bangsamoro 101. Yes po, maraming salamat din po sa inyo. Sana po may natutunan po kayo at mas naiintindihan ng ating mga tagapakinig yung kahalagahan ng ating mga parliament officers sa BTA. Opo. So, yan. Maraming salamat, Ma'am Amira Alonto, ang ating Supervising Political Affairs Officer 3 ng BTA office po ni MP Attorney Mitmug. Ayun. At mga kabangsamoro, no, maraming salamat po at manatiling nakaantabay at magbabalik po kami pagkalipas ng ilang mahalagang paalala. Bangsamoro 101 ay hatid sa inyo ng BTA Office, MP Rasul Y. Mitmug Jr. Bangsamoro 101 ay hatid sa inyo ng BTA Office, MP Rasul Y. Mitmug Jr. Bangsamoro 101 ay hatid sa inyo ng BTA Office, MP Rasul Y. Mitmug Jr. Yes, kami po ay muling nagbabalik sa aming programa. Time check po, 10. Ang oras po natin ngayon ay 10:44 mula dito sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Ayun. At nakasama po natin ang ating Supervising Political Affairs Officer 3, si Ma'am Amira. Napakaganda po ng kaalamang ibinahagi po niya sa atin ngayong araw. King, ay hag pala. Yes, at nabanggit niya kanina, talakay niya sa atin kanina yung mga paano yung nagiging proseso nung pag-e-elect ng mga officers ng members of PTA Parliament natin, kung sino-sino yung paano nila sinasalang, no, paano nila ini-elect yung speaker, majority, minority at yung mga deputies nila. Yes. Oy. Gupad Mamburo ini bagirta no o si Ma'am Amira na nasutigyan su mga maungangan ang mga tao ini pamatad saya kugya ang mga posisyon rutanuron ini panunumarig so mga ginawatan no asaktan no mga Bangsamoro kaso singanin tano na nasira ni makambitera ron sa panunika maaluyiran batas ito kapangitaban king. Ayan, parang ano. Oo. So, ayun, nabanggit, ito pong talakayan natin ngayong araw ay tungkol po, balikan natin, tungkol po ito sa rules, BTA Rules number 4, Rule number 5 and 6. So, Yes. meron na naman tayong tatlong rules na nakuha ngayong araw, King. Yes. Tatlong rules na nakuha natin Yes, ngayong araw. Rules number ito 4 and ay, 5 and 6 po, ma'am. Yes, partner, no? Baka mamaya maubusan na naman tayo ng oras. Isingit ko na lang siguro ito, no? Oo Kasi nga nga kahapon, medyo kinapos tayo ng oras mga kabangsamoro, no? Hindi tayo nakapagbigay ng isang katanungan para sa ating mapalad na mananalo ng ating pinamimigay na load, no? Oo, at dahil dyan, dahil yung dyan, kahapon at ngayon. Oh, isisingit ko muna yung katanungan para kahapon sana. So, ang katanungan para sa lecture natin kahapon is ilang stages o ilang beses sinasalang ang isang proposed bill bago ito may sa batas. Oh, ilang beses isinasalang ang proposed bill bago ito maisabatas, maaprubahan.
At sa maswerte na makakasagot nito ay makakatanggap po ng 50 pesos load. At maaari nyo pong ipadala ang inyong kasagutan sa hotline number natin 0967-0258-733. Inuulit ko 0967-0258-733. Oo, at mamaya para din sa katanungan ngayong araw ay ibabahagi po yan sa atin ni King. Oo. Pwede mo nang ibahagi habang may oras pa tayo, King, bago pa tayo maubusan ng oras. Hindi tayo magkapos ng oras. At saka, ito po yung question natin, no? Katanungan natin ngayong araw. For the day, okay. For the day. And ano ang mga BTA rules na tinalakay natin ngayong araw? Ayun. Alright, so yan po ay sasagutin po nila. Nandyan po ang ating hotline sa ating screen at pwede nyo pong i-text dyan sa number na yan. So, ngayong araw mga kaibigan, inshallah, sukur-sukurtan, no, kaginan to ba, nakaanggisal kita no, nusulit no, pagalitan no, si Ma'am Amira, imakapantag ka no rules, nyalumban to na padala masya ka no rule number 4 na tingin so, officers of the BTA, manner of election, duties and responsibilities. Niyo makabatad ang mga officers. Upang sa niya, magay niya kapag session nila sa gunaban niya ba. Nginilkan nila na panuni kabag elect nila, nginilkan nila ng mga galabakan atau ka mga sangan. Iniga natin siya kano speaker, upama daso speaker na adin niya tanuban to ba speaker na mana si Attorney Ali Pangalian Balindong. Isabay niya ba abarapantag adit akasabutan tano na sumangangalan no mga niya ba ang mga officials tano siya sa BTA. Ito ba sa speaker tano. So siya man naman kanupat bilang review hack kando para malo paman na malugid dagakwa sa mapia King. Why? Ako so sumpat nanso ka mayroon no sa lagi bitera kuan pangitaban agugia taritib o mga Bangsamoro Transition Authority. Hindi lang yan no. Meron din tayong hindi membro kabilang ng member parliament na ito ay Sergeant at Arms at saka Agugia Quantano, Secretary General. Sekjen. Na siya rin ibigay ko order of business para ko mga member of parliamentano. At para din po sa kasanayan natin, para nasasanay po tayo na pag sinabi po natin na ito yung kanyang posisyon, ay lagi po din natin maalala yung mga pangalan nila. At sino ba yung Secretary General natin nag-hack? Yes, ang nakalagay dito, no, kung baga kasalukuyang section natin is si Professor Rabi Angkal. At mga partner, no, mayroong session mamaya, pang 63 session, gaya nung nasabi ni Ma'am Amira Alonto, 3 days before, dinideliver na nila yung order of business. Kumbaga yung topic nila for the session. So, malamang sa malamang, no, nabigay na nila kasi nga 3 days before. At idagdag ko na rin, partner, no, doon sa mga duties and responsibilities ni Sergeant at Arms natin, si Sir Abdul Gani Kaludjag, or also known as Danny, no, mas kilala sa Sir Danny Kaludjag. Ibig sabihin, mga partner, no, yung during the session, pagpasok ng mga members of parliament natin sa session room or lawns, no? Kumbaga, yung securities nila nakaatas na, no, sa responsibilities ng ating Sergeant at Arms. Kumbaga sa Senate, kumbaga sila yung PSD ba tawag doon? Yes, PSD. Ayun, para ma-secure sila at kung sakasakaling merong mga hindi pagkakaunawaan, ay hindi umabot sa mga sakitan. Yes. Agad-agad po nilang damputin. At alhamdulillah, nabanggit po ni Ma'am Almira na so far, alhamdulillah, wala pa namang nagaganap na ganon. Yes. Kaya mapansin mo, partner, no, during the session, yung mga MPs natin, hindi maalis yung mga kasama, baga yung mga staff niya. So pagpasok mo ng session, hindi nang papasok yung mga like let's say escort, no. Hindi na yun papasok sa session. Kaya doon na papasok yung duties and responsibilities ng Sergeant at Arms. Yes. Ibig sabihin, partner, hindi pa natin naitanong kay Ma'am Almira, no? Paano kaya iilan lang ba yung nakakapasok sa session?
Oo, Mga I think kasama ng limited himpi. siya. Kasi kontrolado yon. Lalo pa ngayon na nasa pandemyang tayo. COVID-19 tayo, syempre, kinokontrol pa din kung sino lang yung allowed na pwedeng pumasok Yes. dyan. And yun naman din po sa security, para po mas maintindihan natin, ang pakay po ng ating mga officials ng BTA ay para po mapag-usapan yung nararapat na batas na gagawain nila para sa atin. Kanairan ba ayaro paman na sungan na makipag-argue kung ano, professional, kaya yutun man ni Maswa, basta man na nambitiran king hak date pagayunan ang makagkapya ko o magingad makagkapya ko tao nagyutod man adna maadna kapapawala. Yes. Oy. Ito po na nakipya magayunan, so bitiyareran ang mga kuwan. Lagi ito kukuha mapya. Oy. Sa ayaw to ayeran to kapapawala, nairan papawala na sandad ni mapya ang makweran ron maaluiran ron pangitaban para rekta no madakalataw. Gito'y singani ni ron. Gito mambo irkiran asangan arektano to akawagi berkiran. Wise. Ano sa palagay mo, Hak? Yan na yung topic, isa sa topic natin kahapon no, na itanong ko kay Ma'am Thea. Na nabanggit niya na hindi magkakasundo. Pero in a good way na hindi nagkakasundo sila. Oo. Hindi ibig sabihin na personally hindi nagkakasundo. Hindi yon. Kasi ang punto doon ay para makabuo ng kung ano yung pinaka dapat at karapat dapat para sa atin. So again, gyuto nakawagib tanutor kiran, inumambu gyuto kaswairan, malusiran pa kapapawala, asara mapasadiran, maumbaliran, intunad ipinaka mapya adet para rektano. Para uturoktano, kanairan bayaya kapapawala, ipamana personaliran uto, kanabagyuto. Why? So alhamdulillah, Kailan tano sa mga officials tano, tanto pananamaraniran, surkiran mambu asangan, kaya YouTube king, melabita kagya, mieterutaw to kagya, ini panunumarig tano, ginawa tano kung mga mapuro tano. Uway, ang mga batitingan ng mga Uway, gatusi maungangan sa na mga Bangsamoro tao Transition Authority. haka. Yes. So ayan, maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood sa amin ngayon sa aming Facebook live streaming. At oras po natin mga kaibigan, it's 10:54 at 6 na minuto na lamang po ang nalalabi para po sa episode ngayong araw. Napakagandang talakayan. Sana po adun na nakaanggay nami abarapan tagamapya ng mga ilamo aganat siya kano programa tano abang Bangsamoro 101 kano mga babu-bapa tano ba makikinig siya kano mga walay nilan hak. Nando blilang nando sa lamang kumambo so mga taga-Padata no, mga frontliners tano siya sa interior ng Cotabato City, maging sa Maguindanao areas, Barm areas, pati sa 63 barangays, Bico Bars at saka Island Province. Yes, Mag-ingat po tayong lahat at manatiling nakatutok sa Bangsamoro 101. Yes, partner, no? Shoutout pala sa ating mga kaibigan. Si Ma'am Gian. At si Sir Rocky Kapataga from Iligan City. Hello po. At sa lahat po tumantangkilik sa ating taga-subaybay sa ating programa, no? Mayroon po tayong official page. Huwag niyong kalimutan, Bangsamoro 101. Yes, maraming salamat po sa nanonood ngayon. Nanonood ngayon si Ma'am Sarah Lauban. Yes. Oo. Nanonood siya. At si, sino ba to? Si Bern BP. Maraming salamat po sa pag-appreciate ng ating programa. And also, may mga nagko-comment po sa ating Facebook. Kami po ay gumagamit po talaga ng lingwaheng Maguindanaon, Maranao at Iranon. Tagalog, halo-halo po yung ating ginagamit na language dito. Dahil layunin din po natin, maliban po dito sa live streaming, live din po kaming napapakinggan sa DXMM 107.3, Magnet FM. At may mga nakakausap din po tayo, may mga nakikinig po sa atin sa radio, kung saan nagagamit din po namin yung wika po ng Maguindanaon, Iranon at Maranao. Kaya humihingi din po kami ng paumanhin sa mga hindi ho gaanong nakakaintindi ng wikang local dialect po natin. At mga partner, no, baka pwede natin ulitin yung katanungan kanina para sa Yes, araw para... Mm-hmm. Sige. Yes. Yung tanong para sa araw na ito. Yes, ang tanong po ngayong araw dito, no? Ano ang mga BTA rules na tinatalakay natin ngayong araw? Ayan, Yes. mga kaibigan. Oo, para mas makuha, ma-review. Sige, repeat ko po lang yung hotline numbers natin, no? 0967-0258-733, mga kaibigan, Kabangsamoro.
At para naman po sa mga mahalagang mensahe, katanungan, maaari nyo din po ipadala ang inyong mensahe sa ating hotline number 0967-0258-733. At bago ang lahat, no, binabati ko nga pala ng isang magandang umaga at shoutout ko na rin yung kasamahan ko. Nag-request siya ng pabati, no? Si Sir Johay na nakikinig ngayong oras sa ating programa. Si Ate Jong. Assalamualaikum sa iyo, Ate Jong. Yes, lahat sila ay binabati natin dyan. And of course, binabati din po natin ang ating butihing MP Attorney Mitmug Jr. Magandang pakikinig o panonood, sir, sa ating programa po. At i-review lang din po natin yung ating Bangsamoro Parliament Officers. Ito po sila kasi nabanggit na natin kanina yung ating Secretary General at siya po si Prof. Rabi Angkal and our Sergeant at Arms, si Sir Abdul Gani Kaludtiag at sabi ni Hak ay mas kilala bilang Sir Danny. Opo. So ulitin ko po, ito po yung ating speaker ng BTA, si Attorney Ali Pangalian Balindong. And of course, kapag wala po siya, meron po tayong deputy speakers na 4. Nya supat kataw deputy speakers yanin man na mga pagali nami o may kadaso speaker tano na silan ba niya ba pat kataw pama nagkapamilyan. Mapataya, kapamilyan. Silang Banyaba, sila Sir Hatimil Hasan, si Attorney Omar Yasser Sema, si Attorney Nabil Tan, si Sir Ziaur Rahman Adyong or si Sir Zia. Yes. And then para naman po sa ating majority leader, yes, ang ating majority leader, no, si Sir Attorney Lanang Ali Jr. at ang kanyang Deputy Majority Leader si MP Attorney Raisa Jajuri, MP Kadafi Manguda Dato at MP Attorney Paisalintago. yes, at para naman po sa minority leader, ay siya po si Attorney Liza Masuhud Alamia. Nyani mamo mga tagapada, deputy o may kadasa kanin, na nanyaso mga tagapadanin, deputy minority leaders, amana sila Engineer Baintan Adil Ampatuan, Attorney Suharto Ambuluto, and Attorney Rasul Mitmug Jr. Ayan, so yan po ang kabuuan ng ating talakayan ngayong araw. Maraming salamat po sa lahat ng nag-abang, nanood po ng ating programa. King? Yes, abangan niyo po kami bukas. Ako po, si Abdullah Sismonte, ang inyong lingkod. At ako naman po si Harun Sakilat. At ito po ang inyong lingkod, Nor and Ibad Lambitan, at nagsasabing maraming salamat hanggang sa susunod po na mga episode. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ito ang ating programang Bangsamoro 101. Bangsamoro 101. Mga konkretong kaalaman tungkol sa mga ganapan at talakayan ng mga mambabatas na binubuo ng membrong Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga usapin tungkol sa kahalagahan ng bawat posisyon na bumubuo ng istruktura ng Parlamento ng Autonomong Rehiyon ng Bangsamoro. Magpapaliwanag ng bawat batas na naisumiti upang higit na maunawaan ng mamamayang Bangsamoro. Magsusubaybay sa mga bawat hakbang ng mga mambabatas bilang mahalagang bahagi ng progresibong pag-angat ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bangsamoro 101. Hangad po naming maibahagi sa lahat ng ating mga kababayan. Mula dito sa Maguindanao, makapaghatid ng impormasyon tungkol sa Bangsamoro Parliament, maging sa loob at sa labas ng BARM areas, buong Pilipinas at sa lahat ng naaabot ng ating programa. Bangsamoro 101. Bangsamoro 101 ay hatid sa inyo ng BTA Office ni MP Rasul Y. Mitmug Jr.